tayo sa araw na ito mga kapatid. I want you to take notes. Ready your book, ballpen, and take note this one mga kapatid. And review your house. Don't miss mga kapatid. As long mga kapatid na marinig ninyo yung words of God, please, ay bigyan nyo mga kapatid, mag-take note po kayo, ready po yung ballpen at papel ninyo at isulat po ninyo sa inyong mga libro o notebook para po inyong ma-research at ito po inyong magagamit in the future. Magagamit ito inyong mga kapatid to share your neighbor, your children, whatever mga kapatid magamit ninyo. Tatlo pong bagay yung ating tatalakayin mga kapatid na kung saan tungkol po sa kaharian. Mayroon pong nagtatanong mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng kalangitan? Or paradise, or heaven mga kapatid. Alam po natin mga kapatid, tatlo po ang langit. Yung pong unang first heaven mga kapatid, ang unang pong langit mga kapatid, na kung saan po, yun pong ating ginagalawan ngayon. Ito po yung unang langit mga kapatid, na kung saan ating ginagalawan. At yung pangalawang langit mga kapatid, yung kung makita ninyo yung sky, yung kalangitan mga kapatid, yan po yung pangalawang langit na kung saan dyan po kumikilos ang ating kaawat. Ginagamit po mga kapatid, ipinapahindulot po ng Panginoon niya na mangyari sa atin mga kapatid. Para tayo lumago, lumakas, para tayo maging matatag, matibay mga kapatid. Dahil kung wala pong labanan, ay, sabi nga mga kapatid, kung walang bida, walang kontrabida. Kung walang kontrabida, walang bida. So, nandun talaga yung labanan, mga kapatid. Hindi po pwede yun, ha? Puro na lang mababait. Ay, nandito din yung masasama. Hindi pwede puro na lang masasama. There's all people bad. Not allow God, not allow that. The all people around us all bad. God not allow. Not allow also Jesus. All we are all holy. Why we are here? Why Jesus here? Bakit siya nagpakumbaba? Bilang isang Diyos at Panginoon at Hari ng mga hari. Bakit ang ating Panginoon pakumbaba? Nandahil po yung isa ang purpose ng mga kundi, nandahil sa mga kasalanan ng tao. Yan po yun mga kapatid. Kaya mayroong masabi natin, mayroong pong mababait, mayroong pong hindi mababait. Kaya sinabi ng ating Panginoon mga kapatid, hindi ako nagpunta dito, I am not here to destroy the law, but to fulfill. Ang sabi ng Panginoon. Nandito daw ating Panginoon para ganapin yung kautusan. May plano talaga ang Panginoon sa tao. Ang tao po mga kapatid ay very special in the sight of the Lord. Mahalaga, importante sa harap ng Panginoon ang isang tao. Why? Because we are the image of God. Tayo po yung mga kawangis ng ating Panginoon at nais ng ating Panginoon at tayo'y gamitin niya sa kanyang linya. Hallelujah. So, nagsaalagahanap po ang mga tao, mga kapatid. Saan po yung kaharian? Yung kaharian po ng ating Panginoon, the throne of God in the third in heaven. Na yung kalangitan na yan, mga kapatid, is there. Jesus is there. Wala pong makapasok. No one entered there. The sinner people are not entered there. Hindi sila pwedeng pumasok doon. Yung mga tao masama, lumalabag sa kusuban, hindi po pwedeng makapasok doon. Ang sabi ng ating Panginoon sa Book of Peter, 1 Peter, na God is holy. I am holy. Sabi ng ating Panginoon, be ye holy for I am holy. Tayo magpakabanal sapagkat ang ating Diyos ay banal. At hindi tayo makapasok doon. No one entered there. Hindi po tayo basta-basta makapasok doon mga kapatid. Ang akala ng mga tao dito, people think, when they die, finished life. Waiting for me to die. So there is no problem, there is no need, I think too much alone. Hindi na kailangan ko mag-isip pa kung ano-ano ba gabayad sa mga utang, mabuhay ng ganito miserably, my life is miserable. No. Your life not finished. Because you must to stand for the second life. Na kung saan yung buhay na yun nakatakot-takot kung wala sa ating Panginoon. Dahil tayo ay magbibigay ng sulit sa ating Panginoon. Kaya yung kalangitan na yan mga kapatid, the third heaven, the throne of God. Tayo, all of us, somehow, one day, we are not here anymore.
tayo'y pupunta doon sa kaharian ng Panginoon at kasama natin ang ating Panginoon Jesus. Kung tayo nagpapatuloy sa ating Panginoon, hindi tayo naging magmagabag sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito, hindi dapat natin gawin yun, mga kapatid. Dahil lahat ng bagay, this earth, is all temporary, mga kapatid. Lahat po dito, temporary lamang. Wala po tayong lahat mabibitbit ng kahit ano sa kaligitan ng ating Panginoon. So sa tulong ng ating Panginoon, mga kapatid, lahat po doon, mga kapatid, ay yung mga spirits, the righteous people, yun lamang po ang makasama ng ating Panginoon doon. Sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, the book of John, chapter 14. Ang sabi ng ating Panginoon doon, mga kapatid, I will go and prepare for you the house, the mansion. I will prepare for you the mansion. Ibig sabihin ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon, at ako'y mauna na sa inyo. Dahil ipiprepare ko ang tahanan na para sa inyo. At ngayon, mga kapatid, nakaprepare na, nakahanda na po lahat. Para po sa kanyang mga anak. Kaya hindi po biro itong ating ginagawa. Pagdating sa spiritual things, spiritual na mga bagay, mga kapatid, dapat tayo mag-focus. Sabagat ito'y ating kayamanan pagdating ng panahon. Hindi dapat tayo nag-alala sa anong bagay dito sa mundo ito, na kung saan lahat lumilipas, lahat natatapos, lahat nawawala, lahat nasisira. Walang ganda at walang saysay, mga kapatid, ang mundo ito kung wala ka ni Kristo. If you are not in Christ, your life will be miserable. Wala tayo. Kung wala tayo sa presensya ng ating Panginoon, walang saysay ang buhay ng isang tao. Even though he is rich, your riches cannot make you joy if you don't know. Your treasure cannot make you joy, make you happy. This all temporary, mga kapatid. To make you happy is Jesus. Only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy my soul. Mga kapatid. Wala pong iba, mga kapatid, na magbigay ng kaligayahan sa mundong ito. Hindi natin pwedeng matatakasan yung mga bagay-bagay, mga kapatid, dito sa mundo. Dahil ipinapadala po ng Panginoon. Yung ating kaaway. Remember, our enemy, if there is no blood, there is no bone. That is our enemy. And they will use people. Why? Because the enemy, they cannot harm God. That's why he is going to harm people. To attack people, to destroy people, to finish. Bakit gawin niya yun? Para dalhin niya sa kanyang kaharian. Saan po yung kaharian ng kaaway natin? Nandun po sa lake of fire. Nais po niya makasama doon. Kaya everywhere, killing everywhere. Pag mayroong namamatay na para sa kanya, natutuwa po. Is happy po natin, mga kapatid. Kaya dapat tayo, mga kapatid, hindi natin dapat na-abandon yun. Hindi natin pababayaan yung spiritual na mga bagay. Nahanap nila saan yung kaharian. That is number 1 and number 2. Now number 3, hinahanap nila, where is the kingdom? Hinahanap po ng tao ngayon na saan po ang kingdom. Naalala niyo ba yung, you remember? When Jesus on the cross, there is 2 men. He is the middle. Jesus is the middle. And there's one thief, there is one also. Both of them crucified the cross. And what the thief? What he said, if you are really God, save yourself. Save yourself, go down. To make you free. If you are really Son of God. This is it. And the other one, what he said, don't say that. We are the one paid for this, what we're doing. We are bad. But this man, he didn't do anything. He's innocent. And what the man said, the other one, what he said, Lord, remember me when you are in paradise. Remember me, Lord. When you will go, remember me. What Jesus